Nami-miss niyo ba si Isko? Gusto niyo bumalik si Isko? Pero dahil mag-e-eleksyon na, lumalabas na naman ang mga tao ang lakad nila politika. Lumalabas na naman sila at tila baga wala na akong ginawang tama. Ayong mga batang tuto, alam niyo yan, may mga ilan tayong kakilala na kahit mabuti ang ginagawa mo sa kapwa, puro paninira ang gagawin sa inyo. Tama ba si Congressman Ernix, kahit ako lingkod bayan, nasa mundo ko ng politika. Dahil mag-e-eleksyon na, lumalabas na naman ang masasamang intensyon ng mga makakalabang ko. Hindi na nila tinitignan yung kabutihang ginawa ko na 2 taon. Tinitignan na lang nila kung paano sirain ang puri ni Congressman Ernix. Kaya kung hindi naman kalabisan sa inyo, araw-araw pinapanalangin ko sa Panginoon. Pag sinisiraan si Congressman Ernix, pwede ba kayo nang bahalang pasinungalingan yung mga paninira nilang binibigay sa akin? Pwede? O ano ba sinasabi nila sa akin? Dahil binata daw ako. Hanggang ngayon, binata ako. Syokla daw ako. Bakla daw ako. Etong mga to dahil politika lang, wala lang nakita, kundi ako laging pulutan si Congressman Ernix. Yung mga pinagagawa kong gusali, yan, nasa likod ko, yung barangay Hondisetan, pinakikinabangan na ng mga batang mundo. Yung mga pinanggit ko sa inyo kanina, dekada, mga anak ninyo, papakinabangan. Dati, panay papuri, ang gaganda daw. Ngayon, binitira na ako. Bakit daw? Hindi pa tapos. Ilang milyon lang ginagastos natin doon Siyempre, iniipon na yung congressman. Sila nga walang ginawa. Ni isang kusing, wala silang binayad sa mga gusaling pinatatayo ko. Akala mo kung sino mga ng kapwa. Nakakalungkot lang na tuwing mag-e-eleksyon, mga tao, dahil hindi nila kayang itaas ang sarili nila, hahatakin na nila ang kapwa nila pababa. Pero alam mo kayong mga batang mundo, papayagan niyo bang siraan si Congressman Ernix? Ano pa sabi nila? Yung Ernix finisyo nyo, puro pa pogi lang yan. Pati pagiging pogi, kasalanan na sa kanila. Ang hirap talaga ng politika Tuwing papalapit ang eleksyon, nakita niyo lupa sa harapan niyo, yung lupa na yan, bumubuka tuwing eleksyon. May lumalabas dyan. Mga mapanira. At, sino na isabi? Hindi, ito lang, mag-iingat po kayo. Dahil pagpapalabas ang eleksyon, dumudungaw na sila ngayon dito sa Tondo. Mga hindi naman taga-Tondo, gusto tayong sakupin, gusto tayong ariin, kung po tayong pumayag at magngilay-ngilay tayo. Dahil kailangan natin tulungan ang kapwa-batang Tondo na maipagpatuloy natin ang programa. Kaya pwede? Ipagpalalangin ako sa Panginoon? Pwede? At pangako ko sa inyo, hindi ako titigil ng pagtulong hanggang naririto ko. Kasama si Yorme Isko. Kilala niyo si Isko? Kilala niyo si Isko? Nami-miss niyo ba si Isko? Gusto niyo bumalik si Isko? Mga batang Tondo. Total, magkakasama naman tayo. Taas ang kamay mga batang Tondo. Mga batang Tondo. Lahat kayo batang Tondo. Pwede ba? Tulungan ninyo ang tunay na batang Tondo. At wala nang iba yan. Pinanganak, naglingkod at lumaki dito sa Tondo. Si Yorme Isko Moreno at si Congressman Ernix. Good morning! Sa ating mga minamahal na chairman, salamat na rin kayo. Palakpakan po natin ang mga chairman ng Solo Sais. At sa mga BTS, sa mga staff,
Ang mga taga-DSWD, palakpakan din po natin. At sa inyo po lahat, good morning. Magandang tanghali na pala. Hindi, hihingi sana ko lang pa umanhin sa inyo na napagantay ko kayo. Gawa ng ilang putong mga ayudang pinuntahan natin. Pangatlong grupo na po kayo. Medyo nagtagal po ako dun sa balot kanina, hindi ako makaalis agad. Pero wag po kayo mag-alala, bibilisan ko ngayon. Iiksihan ko na lang para makapag-ayun po tayo agad. Ayoko kasi nag-aantay kayo na matagal. Huwag po kayo mag-alala. 2 oras lang po ako magsasalita. Nagugutom na ba kayo? Kaya na kasi mic ng konti. Gutom na kayo? Taas yung kami nagugutom. Huwag po kayong mag-alala. Ako, gutom na rin. Sa inyo, mula po sa aming pamilya, kilala na si Jonix? Taas ang kamay, kilala si Jonix. Siyempre naman, bago yung nakilala, kilala nila yung tatay ko, di ba? Pero, nalilito po tayo ngayon sa ayuda ni Kong. Kung saan nagbibigay tayo ng financial na tulong. Alam ko, karamihan po sa inyo, may pinagdadaanan. Kaya nga po kayo lumalapit ngayon sa atin. Pero, huwag po kayo mag-alala. Taas nga kamay una. Sino yung unang-una pa lang na lumalapit? First time. First time. Ayan, baba. Sino sa inyo yung pangalawang lapit na? Sila proud ko. Yung pangatlo? Yan, meron din. Pang-apat na? Pang-apat. Sige. Pang-lima? May pang-lima pa. Pang-anim? Parang gano'n na lang yung anak. Dahil na lang. Huwag po kayong kahihiya na pumalik at humingi ng tulong sa amin. Kasi nakagawian natin, pagka lumalapit kayo sa mga politiko, parang pagpabalik-balik kayo, parang hindi na kayo welcome. Tama ba sa akin, huwag po kayong mag-alala. Kahit pabalik-balik kayong lumapit sa akin, hindi po ako magsasabang tutulong sa bawat isa sa inyong mga bata. Mag-uulat ako na mabilis para lang alam nyo, pwede ba tulungan nyo akong ipaalam yung mga proyektong ginagawa natin? Alam na po namin. Unang-una, nakita nila sa likod, tingin kayo sa likod. Yan, gusali dyan. Natutuwa ako na dati yan, bulong ng barangay hall. Ngayon, may bagong barangay hall na sila chairman. Chairman, at least pinakikinabangan na. Dito sa harapan ng Pritil, nakita niyo yung pinatatayo ko doon? Yung 4 na palapang bagong Tondo Health and Wellness Center, iba yung laboratory, problema natin. Mayaman, mahirap, middle class. Sila chairman, mga BTS, kayo, kahit si congressman, bago resitahan, sasabihin ng doktor, magpakuha muna kayo ng dugo. Magpa-laboratory muna kayo. Yung laboratory ba, may bayad o libre? Bayad. May bayad. Mahal o mura? Mahal. Baka tutulong kaya kung dito mismo sa Tondo, libre na ang pag-laboratory natin. Mga tutulong? Yun, pangarap ko dati. Salamat sa ating Panginoon, binigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod bilang congressman. Salamat din sa inyo na hindi naman ako magiging congressman kung hindi tayo sa mga batang Tondo. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Yung dati kong pangarap, yung dating imposible, ngayon po magkakaroon tayo ng bagong Tondo Health and Wellness Center doon sa harapan ng Retail Market, libre laboratory, diagnostic sa lahat ng senior at sa lahat ng batang Tondo para po sa inyong lahat yan. Kaya excited na ako mabuksan kasi isang regalo ko na alam kong makatutulong sa mga batang Tondo. Takot tayo sa kabila, simbahan ng Santo Niño de Tondo. Di ba nandoon yung complex natin? Nagbalitaan niyo ba? Pinagagawa ni Congressman yung complex? Taas ang kamay na kabalita niya. Ipaalam ninyo kasi yan para sa inyo. Hindi naman para kay Congressman yan. Yung complex natin na luma at nabulok dahil sa panahon, tulad ng pinangako ko na sabi nilang imposible,
Ngayon, no, 4 na palapag na, nakatiring na. Malapit na natin buksan, bagong Tundoy Sports Complex. Magkakaroon kayo ng bagong swimming pool. O, pwede? O, indoor basketball court, bagong gym sa mga gusto magpa-sexy. Senior Citizen Center, Youth Center, at sa pinakatuktok, multipurpose hall. Birthday, binyagan, kasalan. Libre, may aircon kayo at pag inimita nyo pa si Congressman, may regalo pa ako sa inyo lahat. Dating gamit ng mga mayayaman, kung tayo mga birthday, binyagan, kasalan, laging sa kalsada lang tayo. O, dyan kay Patungan, nasa si Patungan. O, dati, inimita na ako sa kasalan, nasa kalsada lang kami. Pangarap ko na kahit simple lang ang buhay sa mundo, meron tayong magagamit at importante libre at may aircon pa. Pwede? O katabi nun, sa harapan na sa kangin si Toto. O yung Plaza Hernandez. O nakita niyo ba ginagawa na ngayon? Nakita niyo? O doon sa hindi pa, silipin ninyo. Bakit ito pinagawa yun? Dahil si Isko, hindi ba pinagawa niya yung Plaza Moliones? Di ba gumanda yung Plaza Moliones? O ako naman, yung Plaza Hernandez, pinapaganda rin ni Congressman. O dahil doon sa mga lolo't-lola dito, nakikwento sa akin ng tatay ko, na yung dati, ang pasyalan ng mga batang tundo, yung luneta. O doon daw kayo nagliligawan doon. Natawa si tatay. At nasabi sa akin ng tatay Jones ko, sa luneta, doon niya rin napasagot yung nanay ko. Kaya naisip ko, may lugar naman tayo. Baka magandang regalo rin sa mga batang tundo. Yung meron tayo kahit payak, kahit maliit, magkaroon tayo ng sariling luneta dito sa mundo. Yun yung pinatayo ko po sa harapan ng Santo Niño de Tondo Church. Pagkatapos niya mag-misa, may pasyalan ng mga senior, mga bata, libre, maaliwalas, at baka tulad ng tatay ko. Balang araw, doon ko rin matagpuan yung mapapangasawa ko. Pwede? O, sana rin, sabi ng parents ko. Hindi kasi, natutuwa lang ako na may mga nagagawa tayo ng mga ganito sa mundo. Sa harapan ng Mary Johnson, nakita nyo, may bagong musahin yun. O, pinatatayo din ni Congressman yun. Bagong lugar ng pagsiservisyohan sa mga batang mundo. Doon tayo makakakuha ng maraming ayuda para sa mga batang mundo. Pwede? O, 3 lambing bago tayo mag-ayuda. Una, sa Bangkaso, sa Pinansis Bangusay, sa Delman, sa Saragosa, sa Balot, Amerika, ay sa Amerika pa. Pwede ba pag nakita nyo si Congressman Enrix? Pwede ba babatiin nyo ako? Pwede? Paano nyo ko babatiin? Yung iba, nangungurot. Sa totoo lang. Nasa Jollibee ako, umurtin ako. Kakurot-kurot pala ako. Yung iba naman, kakamay sa akin. Yung iba, nagpapaselfie. Yung iba, yumayakap. Pag ako, niyayakap talaga ako. Talagang nararamdaman ko yung pagmamahal natin sa isa't isa. Pero yung iba naman, sumicheck ko. Gusto, magnakaw ng halik. Huwag na kayong magnakaw. Ako naman nagsasabi kay Congressman Enrix, libre kayong umalik. Binata pa naman ako eh. Basta bawal ka kasi. Pero kung hindi ka nabisan sa inyo, at pag nag-iikot ako, marami nang bumabati. Ganito bati nila sa akin, Congressman Enrix. Tinatapit nila ang dibdib ng kamao. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po, simbolo ni Congressman Enrix. Ang ibig sabihin nito, ang pagmamahal ko sa mundo, at mahal ko kayo, mga batang mundo. Kaya, kung babatiin niyo ko, pag nakita kayo sumimbolo ng ganito kay Kong Enrix, alam ko, na mahal nyo rin ang mundo. At baka sakali lang naman, mahal nyo rin si Congressman Enrix Jr. Lagi chairman. Pero, ang magandang tanong, pag nagkita-kita tayo, sa loob ng Jollibee,
Paano kung sa loob niyo ako ng Jollibee nakita, nakita niyo na ako. Promise ko, sasagutin ko na ang chika niyo para sa araw na yun. Sinasabi ko po yun, gawa ng hindi ba galing Pilipino yun? O galing Batang Tondo. Tayo, kulang na lang ipakutang niyo kapitbahay niyo pag piyesta, basta mapakain natin sila. Yun ang magandang ugaling Pilipino at galing Batang Tondo. Na gagawin ko naman ang sarili ko, maging ehemplo na lagi natin lilingin ang kapwa natin. At tayong mga Batang Tondo, dapat mahal natin ang kapwa Batang Tondo. Pwede? O pangalawang lambing. Pangalawa, bawal magsinungaling ha. O, pwede ba? Amin kayo? O, ano dyan? Asan? O, aamin kayo ha. Sino sa inyo taas ang kamay? Wala birthday mo pa rin? Ang mga marites. Ano yung sino sa likod? O, tara, tingnan. Bakit taas mo kamay mo? O, talagang proud na proud. Marites kayo? O, kung marites kayo, salamat nanay. May mga cellphone po ba kayo? Sino may mga cellphone? Taas ang kamay. May mga cellphone naman. Taas ang kamay, cellphone. O yan, sino nanay, nagbibigay pa. Sino walang cellphone? Yung walang cellphone. Taas ang kamay, walang cellphone. Dapat walang cellphone. O kung wala kayong cellphone, bumili kayo mamaya sa tutuban. Nakita ko, may 50% po. Ito, cellphone mo ha. Para sa iyo yan. Ayan, maraming salamat po. Napakabuti. Salamat, nanay. O sa inyo lahat, kasi pakikisuyo ko sa inyo, lalaki ko. Kung may cellphone kayo, may Facebook po ba kayo? Pakisuyo lang ha. I-like, share, i-follow ninyo ako. Kasi pag share nyo, malalaman ng mga kapitbahay nyo, si Congressman Ernix pala, tumutulong sa mga Batang Tondo. Walang padrino, lumapit lang kayo, may tulong kayong matatanggap. At doon sa Facebook, makikita nyo yung isa sa mga programa natin, yung HAP, Nico, Hospital Assistance Program, o Hospital to Sagot Program, kung saan, huwag na kayong mangungutang. Pag may kaanak, kaibigan kayo, o kahit kayo, huwag naman na-hospital kayo. O, alam niyo ba yung Jose Reyes Hospital? Alam niyo ba yung Tondo Medical Center? O, alam niyo ba yung PGH? O, yung Heart Center? Lung Center, Kidney Center, Children's Medical Center, at yung mga nababalian ng buto. O, sa orthopedic. O, pag na-hospital kayo dyan, mahina gastusan nyo dyan. O, huwag na po kayong mangutang. O, hanggat naririto ko, at hanggat kaya ko rin naman, ako na magbabayad ng mga bayaran ninyo sa mga hospital na yan. O, kasi ayoko lang mangungutang kayo. Pero ang tanong, dito malapit sa Moliones, di ba may hospital din dito? Alam niyo yung hospital dyan? Ano ang tawag dyan? Ano yun? Manny Johnson? Parang iba naman yung nababasa ko doon. Di ba Mary Johnson? Bakit Manny Johnson? Pera, ubos. Kasi kailangan nyo pera. Kailangan may money ka para makapagpasok sa Manny Johnson. O, baka nagagalit na yung Manny Johnson sa atin. Pero, totoo lang, kailangan nyo talaga ng pera sa Mary Johnson. Dahil, yung ospital na yan, pangmayaman. Pangmayaman? Sige. O, dahil mahal ko kayo. Bonus ko na sa inyo. Hanggat kaya ko lang naman pag na-hospital ang kaanak kaibigan niya sa Mary Johnson, o total magkakaharap na tayo ngayon. O hanggat kaya ko, sasagutin ko na ang mga bayaran ninyo doon sa Mary Johnson Hospital.
Hindi kasi, alam ko naman, ayaw nyo naman pumasok dyan eh. Gawa ng mahal, di ba? Pero hindi natin maiwasan. Minsan, emergency. O, nag-aagaw buhay na pasyente. O, yun ang pinakamalapit. O, saka na natin problemahin yung bayad. Importante, maisan ba natin buhay? Tama mali? O, yung trabaho ni Congressman, magduktok ng buhay ng batang tundo. O, kung dati, Manny Johnson ang tawag nyo, eh ako na magbabayad. Mga tawag nyo, kung Edwin Johnson na yan, ha? O, pero, doon sa Mikalaw, may hospital din doon. Alam nyo ba yung Manila Doctors? Yung Maddox? Alam nyo yun? Pangmayaman. Pangmayaman. O, yung Metro. Pangmayaman. Alam nyo ba yung Metro? Pangmayaman? O, pangmayaman talaga doon. O, yung Chinese Jet. Chinese General, yung private. O, pangmayaman? Naku po. Talagang pangmayaman. O, hindi natin maiwasan pag-emergency kahit private, nasusugod natin yung mga mahal natin sa buhay. O, hanggat congressman ako, at total, magkakaharap tayo. Hanggat kaya ko lang naman, isama nyo na yung mga pangmayamang ospital na yan. Kahit mahirap ang buhay natin sa mundo, sasagutin ko na rin yung mga bayan ninyo sa mga pangmayamang ospital na yan. Kasi alam nyo, kaya kung ginagawa yung programa na yan, napakahirap maging mahirap. Talagang kulang na lang ipangutang nyo, kulang na lang isangla nyo ang mga real nyo, maisalba na natin yung buhay ng mahal natin sa buhay. Tama ba rin? O, hindi ko man kayang sagutin lahat ng problema nyo sa maliit kong kaparaanan. Matugtuman natin yung buhay ng mga pamilya nyo. O, maaalala nyo man lang na pag nangailangan kayo, kaysa mangutang kayo, unahin nyo nang lapitan si Congressman Ernix. Pangako, hindi ko kayo pababayaan at sasagutin ko ang mga bayan ninyo sa mga hospital ninyo. Dahil tayo din sa Tondo, iisang pamilya lang tayo. Tayong mga batang Tondo, dapat nililiwan natin, kapwa natin, hindi lang si Congressman. Kung kayo may mga batang Tondo na nakaluluwan kayo sa buhay nyo, huwag niyong iasa sa pamahalaan lahat. Hanggat kaya nyo tulungan yung kapwa nyo at kapwa batang mundo nyo, nakikisuyo ako sa may mga may kaya sa buhay. Tulungan nyo si Congressman, limunin natin ang kapwa natin. Ako naman, hanggat may naman ang bulsa ko, hanggat may naman maghuhukay ako sa Malacanang na makakuha tayo. Salamat kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin na tinatagdagan niya ang pondo ko para matulungan ko kayo. Kaya pangako, mga batang Tondo, hanggat naririto ko, walang batang Tondo na mapapabayaan kay Congressman Ernix Jr. O kaya huwag kayong mahihiyang lumapit. O pangatlong lambing, mag-aayuda na tayo. Baka pangaling mo pa rin ang yan. O pangatlo, umaga, tanghali, gabi, bago kayo matulog, one time lang sa isang araw. Pwede ba isama ninyo ko sa mga panalangin ninyo? Pwede? Tatlo lang naman ang pinapanalangin ko eh. Payak lang ang congressman ninyo ang panalangin ko. Una, bigyan ako ng Panginoon ng malakas sa pangangatawan para mapagtagumpayan ko at matulungan ko mga batang Tondo. Pwede? Pwede ba yun? Pangalawa, bigyan niya ako ng gabay, tamang desisyon na lahat ng programa ko, lahat ng mga building na pinatatayo ko, lahat ng mapakinabangan ng batang Tondo na programa na maisakatuparan ko para sa inyong lahat. Bigyan niya ako sana ng gabay at tamang desisyon. Pwede ba ipanalangin niyo yun? At pangatlo at uli, mag-i-eleksyon na naman. 2 taon na akong congressman. Sa lahat ng ginawa kong programa, puro papuri, puro pasasalamat, naiiyak ako doon sa mga taong natulungan natin, na natutulungan natin ang buhay yung mga kaanak nila.
kaliwat kanan, nagpapasalamat sila. Sabi ko, magpasalamat kayo sa Panginoon. Hindi sa akin galing lahat yan. Galing sa Panginoon natin. Ako, simple lang ako. Ginawa niya lang akong kasakapan ng mga pagbigay ng tulong sa mga batang tuto. Hindi po sa akin galing yan. At higit sa lahat, ang pera na yan, hindi galing kay Congressman. Galing sa Panginoon at pera mo ng taong bayan yan para sa inyo yan. Kaya walang taong dapat tumigil na lumapit sa inyo dahil karapatan ninyo ang lahat ng tulong na natatanggap ninyo. Pero sa 2 taon na tumulong ako sa inyo, naghanap ako ng pondo at nilipot ko ang buong tondo. Maraming nagpasalamat, maraming umanap, maraming umalik. Pero dahil mag-e-eleksyon na, lumalabas na naman ang mga tao, ang lakad nila politika. Lumalabas na naman sila at tila baga wala na akong ginawang tama. Ayong mga batang tuto, alam niyo yan, may mga ilan tayong kakilala na kahit mabuti ang ginagawa mo sa kapwa, puro paninira ang gagawin sa inyo. Tama ba rin? Si Congressman Ernix, kahit ako lingkod bayan, nasa mundo ko ng politika. Dahil mag-e-eleksyon na, lumalabas na naman ang masasamang intensyon ng mga makakalabang ko. Hindi na nila tinitignan yung kabutihang ginawa ko na 2 taon. Tinitignan na lang nila kung paano sirain ang puri ni Congressman Ernix. Kaya kung hindi naman kalatisan sa inyo, araw-araw pinapanalangin ko sa Panginoon. Pag sinisiraan si Congressman Ernix, pwede ba kayo nang bahalang pasinungalingan yung mga paninira nilang binibigay sa akin? Pwede? O ano ba sinasabi nila sa akin? Dahil binata daw ako. Hanggang ngayon, binata ako. Syokla daw ako. Bakla daw ako. Etong mga to dahil political lang, wala lang nakita, kundi ako laging pulutan si Congressman Ernix. Yung mga pinagagawa kong gusali, yan, nasa likod ko, yung barangay Holy Chairman, pinakikinabangan na ng mga batang mundo. Yung mga pinanggit ko sa inyo kanina, dekada, mga anak ninyo, papakinabangan. Dati, panay papuri, ang gaganda daw. Ngayon, binitira na ako. Bakit daw? Hindi pa tapos. Ilang milyon ang ginagastos natin doon Siyempre, iniipon na yung Congressman. Sila nga walang ginawa. Ni isang kusing, wala silang binayad sa mga gusaling pinatatayo ko. Akala mo kung sino mangutya ng kapwa. Nakakalungkot lang na tuwing mag-e-eleksyon, mga tao, dahil hindi nila kayang itaas ang sarili nila, hahatakin na nila ang kapwa nila pababa. Pero alam mo kayong mga batang mundo, papayagan niyo bang siraan si Congressman Ernix? Ano pa sabi nila? Yung Ernix finisyon nyo, puro pa pogi lang yan. Pati pagiging pogi, kasalanan na sa kanila. Ang hirap talaga ng politika Tuwing papalapit ang eleksyon, nakita niyo lupa sa harapan niyo, yung lupa na yan, bumubuka tuwing eleksyon. May lumalabas dyan. Mga mapanira. At, sino nagsabi? Hindi, ito lang, mag-iingat po kayo. Dahil pagpapalabas ang eleksyon, dumudungaw na sila ngayon dito sa Tondo. Mga hindi naman taga-Tondo. Gusto tayong sakupin. Gusto tayong ariin. Kung po tayong pumayag at mag-ngilay-ngilay tayo. Dahil kailangan natin tulungan ang kapwa-batang Tondo na maipagpatuloy natin ang programa. Kaya pwede? Ipapalalangin ako sa Panginoon? Pwede? At pangako ko sa inyo, hindi ako titigil ng pagtulong hanggang naririto ko. Kasama si Yorme Isko. Kilala niyo si Isko? Kilala niyo si Isko? Nanimiss niyo ba si Isko?
Gusto nyo bumalik si Isko? O, mga batang tundo. Total, magkakasama naman tayo. Taas ang kamay, mga batang tundo. Mga batang tundo. O, lahat kayo, batang tundo. O, pwede ba? Tulungan ninyo ang tunay na batang tundo. At wala nang iba yan. Pinanganak, naglingkod at lumaki dito sa tundo. Si Yorme Isko Moreno at si Congressman Eric Smith. Mga batang tundo. Okay lang sa inyo, muli. Mga batang tundo, mahal po